1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Ang bilis ng araw, no? Nakakaloka. Diyos ko, parang papunta na naman tayo sa katapusan ng buwan. Parang 1 week na lang ang hihintayin natin. Ayun nga. So, papasok na tayo sa buwan ng April. So, syempre, ramdam na rin natin ang init ng panahon at ibig sabihin nito, it's a summertime. So, yan. So, sana ready na rin kayo para sa summer ninyo. Nakakaloka. Dahil painit ng painit ang panahon, katulad ng pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ako tsumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello! So maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa Mama Sam Vlog. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging sumusuport dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, my gosh, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Chika pambato ng Thailand sa Manhan International. Mama Sam, tingin mo may laban ba? Well, ang masasabi ko, ang kailangan pa rin maghanda ng bonggang-bongga. Kasi syempre kung hindi siya maghahanda, madali siyang maliligwa. So, depende yan sa preparasyon niya para sa laban niya sa Manhan International para malaman natin kung siya nga ba ay aariba. Potential kasi may height, tapos alam mo yon, pero yung build ng katawan ay pang modelo. Pero syempre, kailangan pa rin talaga ng sulit na paghahanda para manalo sa competition. And then, parang feeling ko naman ay meron naman silang laban kung maghahanda nga. Kasi parang feeling ko kasi, ito kasi nakita ko in person. Yes, sobrang potential. Kahit di naman ako yung nakita ko siya, sabi ko, ay, mukhang ito ang mananalo. But, depende pa rin talaga sa sa gagawin nilang paghahanda. Kasi parang feeling ko itong bagets ay medyo pubot pa sa mga larangan na ganito. Hindi pa siya talaga yung masasabi mo na ay dapat natin katakutan. Parang feeling ko, kung nakaraan taon, yung pambato nila ay nakapasok sa top 10, tapos tayo naman ay nag-third runner-up. So parang feeling ko mahihirapan silang malagpasan pa rin yung posisyon ng Pilipinas dahil yung pambato natin dito sa Manhan ay talaga namang masasabi ko may ibubuga sa competition na to. Yes! And then, let's see. Pag tinignan mo siya, yes, guwapo, tapos very Thai yung dating. But para sa akin kasi, it's a very ordinary. Yung ordinary Thai lang siya na hindi ko naman masasabi na talaga may impress ka na, wow, ang gwapo-gwapo niya. Yung hindi yung ganun kabongga para ma-impress ako ng bonggang-bongga, di ba? So, yon. Pero, kung maghahanda to at ipiprepare nila ng todo-todo, ayun. So, medyo masasabi ko, ay may laban siya. Pero sa ngayon, tignan muna natin yung paghahanda na gagawin niya. At tignan natin kung mananalo nga ba sila, di ba? At good luck sa kanya. And then, para sa sumunod na chika, sa namang nagkumpirma para sa Binibining Pilipinas ngayong taon na to. So, ito nga, wala nang iba ang dating
Miss Universe Philippines finalist ay ngayon nandito na sa Binibining Pilipinas si Ain Abad. So, hindi ako nagulat kung bakit siya nandito kasi parang feeling ko potential din naman tong batang to. So, sabing ganun, may hihirapan daw si Jarina dito. Ako naman, ang masasabi ko naman dyan, kung beauty, may laban naman talaga yung beauty niya. Pero, depende pa rin yan. Kung siya nga ba ay kakabog sa competition ng Binibining Pilipinas. Pwede siyang maging Binibining Pilipinas International. Pwede din naman siyang maging Binibining Pilipinas Globe. Depende na lang yan sa paghahanda niya. Pero sabi ko nga, natuwa ako nung nakita ko kasi sabi ko, ay finally, nagbalik uli siya sa beauty pageant. Kasi nga, may ilalaban naman talaga si Abad at nakikita ko na parang okay, kaya netong makipagsabayan dito sa Binibining Pilipinas, 'di ba? So yung ganda niya, parang feeling ko pasok na pasok yung beauty niya dito sa Binibining Pilipinas. Sumalin mo, di ba? Mag-uwi siya ng corona sa Binibining Pilipinas, pwedeng maging Binibining Pilipinas Globe. Di ba? So, yon, good luck. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Oh my gosh, naluloka ako sa energy ko. Ang baba. Ito daw si April Smith. Ay, nako, mukha daw kukuha ng corona ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Sabi ko nga sa April, pwede itong maging supranational. So, sabing ganon, pwede nga daw siya sa supranational kasi daw may pagkakahawig daw kay Lalela Maswani. To be honest, ayun din yung unang nakita ko. Tapos, ang mga naisip ko, hindi pa tayo kasi nagpapadala ng Black Beauty dito sa sa Miss Supranational. So, wala pa tayong ganon na candidates. Kumbaga, parang swerte ni April Smith kung makukuha niya talaga ang supranational. Kasi, magiging history to para sa atin na the first Black Beauty na Filipina Beauty na mapapadala natin sa supranational bilang panlaban ng Pilipinas. And then, parang feeling ko naman, deserve din naman ni April Smith na gumawa ng history para sa atin. At parang feeling ko, history din na parang siya ang kadapat-dapat na magkaroon ng history na the first Black Beauty na mapapadala natin sa sa supranational. Kaya I'm so excited. Sa labanan dito sa Miss Universe Philippines, alam ko maraming pwedeng pang supranational. Nandiyan si Miss Pampanga. Pwede din talaga. Kapag hindi siya pwede sa Miss Universe, pwede itong si Miss Pampanga. Kasi Miss Tisa Beauty, tapos may height. So, malakas din talaga yung laban para sa supranational or Miss Universe Philippines. Kung hindi man, di ba? So, ako naman, si April Smith, pwede mo din talaga itapat din dito kay Miss Pampanga kasi may height din sa April Smith. At hindi lang yan. Kahit sabihin pa natin na ay mas maganda si Pampanga kaysa kay April. Pero, kasi tulad nga ng sinabi ko, wala pa tayo sa history na napapadala na Black Beauty dito sa supranational as a Filipina Beauty Queen. So ngayon, ayun yung chance na meron itong sa April Smith para manalo dito sa competition. Kasi, di ba, ayun nga, napadala na natin sila sa Miss Universe na first Black Beauty, tapos sa Miss Eco, ngayon naman sa April Smith. And then parang feeling ko malakas ang laban ni April kung sakaling siya ang mananalong Miss Supranational. Kasi parang siya yung version na Lalela Maswani. Ang kailangan lang ay medyo wag niyang gayahin yung temang ganun. Kasi lalabas na copycat ang Pilipinas, di ba? So mas maganda na the first Black Beauty na ilalaban natin sa Miss Supranational. At parang feeling ko may laban sa April. Lalo na kung magkakaroon siya ng sarili niya talagang style na, alam mo yun, mas hahangaan mo. Dito sa evening gown na nilabas nila nung nakaraan, sobrang panalo do sa April. Kasi, sasabihin ko yung gown, parang, nagmukha siyang nagmukha siyang pambalot ng di ba? Mukha siyang ribbon eh. Pero, sa kabilang banda, ang iisipin mo doon, ang bongga kasi pang-modela, di ba? Pero yung kumbaga parang ang strong, ang powerful na dating. Ayun yung dating sa akin doon sa evening gown. Hindi ko lang siya bet na malagay na parang, bongga yung evening gown niya. Pero kung sa supranational mo ilalagay yan, bongga yung eksena niya. Di ba? So yun, and good luck dito kay April Smith. So appreciate ko talaga. Tapos,
marami sila naglalaban-laban for the supranational kasi nandiyan din si Tarlac, pwede din yan. Kaya lang kasi ang pambato natin na sa etong taon na to ay Moreno Beauty na, kaya parang feeling ko pwede siya for charm. Tapos ito naman si Pampanga, medyo ito talaga ang mahigpit na kalaban ni April. Pero sige, tingnan natin kung sino ang kakabunga ba. Kasi ako, to be honest, choices ko sa kanilang dalawa, pwede din naman talaga si Pampanga na ilaban at pwede din sa April, di ba? So yun, so good luck na lang sa kanila. At let's see. So yon, at para naman sa sumunod natin, chika, speaking of supranational, pambato natin sa supranational na nga pangalawa sa listahan ngayon. After niya manguna, ngayon ay nasa pangalawang posisyon ang pambato natin dito sa prediksyon ng Miss Supranational. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang nangunguna ay Czech Republic. To be honest ako, hindi naman ako natatakot dahil iba yung Filipina beauty. Tapos iba yung dating nga ni Katrina Ligado. So kung ako, kay Katrina, kung naghanda talaga siya ng bonggong-bongga, mas madali para sa kanya, masungkit talaga ang corona ngayon. Kasi yung beauty niya, swak na swak talaga for supranational. Kaya lang, ayun nga, ang tatanungin mo dyan, kahit ilagay pa natin niya sa number 1, kung hindi naman siya naghanda, wala din. Pero parang feeling ko naman, mas pinaghandaan, mas parang palaban ngayon ang Katrina Ligado. And looking forward ako talaga dito sa Miss Supranational ngayong taon na to. Kasi parang feeling ko, ito yung time na pwede na tayong manalo uli. Di ba? So yun, matagal-tagal na kasi tayong hindi na nanalo. After Mucha Datol, hindi na tayo nasundan. So I hope na sana this time ay may uwi na natin ang corona ng Miss Supranational uli sa pangalawang pagkakataon sa ating bansa. So, yon, good luck. Dahil yun ang masasabi ko. Talagang good luck talaga. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Nicole Bermeo. Umingi na nga ba ang laban dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, hindi. Hindi ko nararamdaman na humihina ang laban ni Nicole Bermeo. Dahil si Nicole, nararamdaman ko na isa talaga siya sa mga palaban na candidates dito. At parang feeling ko consistent ang ginagawa niyang laban. At hindi to basta-basta papayag na bigla-bigla na lang siya mawawala sa eksena. Remember, wala pang laban si Nicole Bermeo na natalo siya pagdating sa national pageant. Lahat ng nilabanan niya, kahit sa mga sa probinsya, ay talagang nananalo ang Nicole Bermeo. Ang tansya ko sa kanya, kung hindi to mag-Miss Universe Philippines, siya yung magiging next Miss Cosmo natin. And then parang feeling ko yung beauty niya, yung personality niya, plus yung galing niya, yung talino niya, ay swak na swak talaga dito sa Miss Cosmo. So, I'm so excited. Ayun din sa Miss Cosmo, marami din pwedeng ilagay dyan. Pwede din ilagay dyan si Bea. Pwede din ilagay dyan sino ba to? Si Miss Baguio, di ba? At saka siya. Oh. So, talagang medyo masikip ang labanan dito sa Miss Universe Philippines. But naniniwala ako na si Nicole Bermeo ay isa yan sa mga mag-uuwi talaga ng corona ngayong taon na to kung tatanggap siya ng corona maliban sa Miss Universe Philippines. Ang tanong nga dito magiging Atisa manalo kaya siya dito sa Miss Universe Philippines? Kasi 'di ba, after na si Atisa kasi nung unang laban niya, 'di ba, si Atisa kasi galing sa Miss International at naging first runner-up. Tapos ito naman si Nicole Bermeo ay naging third runner-up. So another binibini beauty queen from Miss International kaya ang mailalaban natin dito sa Miss Eco International. And then possible na yung kapalaran ni Atisa ay maging kapalaran din ni Nicole Bermeo, di ba? Pero kasi, ang maganda dito, ang advantage kasi, si Atisa kasi very straight yung beauty niya. Maganda, straight yung laban niya. Ito kasi si Nicole Bermeo, ang maganda dito, medyo marunong din talaga maglaro. At kung, ayan, katulad niya ni Bawang, ay nako, para sa akin,
winner talaga kung si Nicole Borromeo ang ipapadala mo sa Miss Cosmo kasi parang feeling ko kaya niyan laruin ang Miss Cosmo. So yan, ay good luck. So naniniwala ako na kayang-kaya yan at ilalaban niya ni Nicole Borromeo no matter what happens. So magtiwala lang tayo kay Nicole at makikita ninyo na mag-shine like a diamond star yan sa competition ng Miss Universe Philippines. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato na Sultan Kudarat, lumalakas ba Mama Sam? To be honest, ako kay Sultan Kudarat, ayan, isa pa rin yan. Pwede mo ilagay sa charm. Hindi ko nakikita na si Sultan Kudarat ang magiging next Miss Universe Philippines. Pero, pwede siyang mag-uwi talaga ng corona. Maliban doon sa Miss Universe Philippines kasi marami sila naglalaban-laban. And I think yung charm ng beauty niya, pwede siyang pang Miss Charm. Ayan, pwede din siya sa supranational. Kaya lang, depende yan sa atake talaga na gagawin niya. To be honest, ang lahat ng candidates dito sa Miss Universe Philippines ay possible na makapag-uwi ng kahit anong klaseng corona na i-offer ng Miss Universe Philippines sa kanila. Pero depende na lang yan sa kanila kung ano ang execution, kung ano ang ipapakita. And then ako, feeling ko kay Sultan Kudarat, may laban naman siya kung ilalaban niya ng todo-todo. Ang problema ko lang sa kanya, minsan parang hindi siya nagiging consistent. Minsan magaling, minsan hindi, minsan may laban, minsan parang ewan ko kung saan papunta yung laban niya. But siguro magtiwala at ayun, maniwala, di ba? So, laban, kaya niya yan. So, yan, good luck kay Sultan Kudarat. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan ay possible ba mag-last two standing Baguio and Taguig dito sa Miss Universe Philippines? Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, bakit hindi? So, sabi ko nga, kahit kaninong candidates ay pwede talagang mapunta ang corona ng Miss Universe Philippines. Nakikita natin na malakas ang laban ni Bea. Sa totoo lang, si Bea kasi parang dominant kasi yung standard ng level na ibinibigay niya. Kaya parang minsan iniisip mo, ay, I think kay Bea to. Sure na sure to kay Bea. Kasi, ayun ganun yung ibinibigay na laban. Pero kasi this is a competition Pwedeng mabago, pwedeng, ay, hindi pala sa kanya. Pwedeng mangyari ay, ang last two standing ay ayan nga, si Baguio at saka si Taguig. Remember, si Taguig ay dati ng first runner-up dito sa Miss Universe Philippines. Kung nagawa niya yan noon, kaya niya uling magawa ngayon at kaya niya ring lagpasan yung posisyon na nakuha niya dati. So, ang tanong nga dyan back-to-back first runner-up or corona. So, yon ganon. Kaya ayan hindi nyo pwedeng sabihin na si Taguig ay mababaliwala yan dito sa competition na to. Impossible. Marunong maglaro si Taguig sa competition. At kung nung unang laban niya ay halos maipanalo niya na ang laban, so ngayon, kayang-kaya niya yan talaga na gawing i-level up yung laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Kaya hindi ko siya talaga ina-underestimate na, ay, hindi naman nanalo yan. Who knows? Di ba? Malay mo, siya pala ang mananalong Miss Universe Philippines. And then si Baguio naman, tulad nga na sinabi ko, si Baguio hindi mo rin pwedeng isnabin Kasi ang laban kasi ng batang to, bukod dun sa maganda, ay talagang may talino. Katulad din ni Taguig. Hindi sila yung titipong na mga front runner lang na, ay front runner sila kasi dati na sila mga beauty queen. Hindi ganun Ang ano nila, yung datingan nila na alam mong may ibubuga talaga. Alam mo na hindi sila basta-basta na front runner lang. Kung na-experience mo noon na, ayan, dami ng front runner noon, hindi naman kumabog So, ibahin mo sila kasi sila yung tipong front runner na, kumbaga sa eskwelahan, best of the best. Ganon. Kumbaga, sila na yung mga talagang valedictoria na kapag nakarating yan sa top 5, ay nako, sorry na lang sa inyo guys. Dahil alam mong magpipenetrate talaga sila ng todo-todo. So yung mga sinasabi mo na, ay nako, baka manalo si ganito, baka manalo sa ganyan. Hindi mo po pwedeng isnabin yung dalawang kandidata from Baguio at Taguig ng ganun-ganun lang. Na parang feeling mo ay hindi sila marunong maglaro. Kung beauty, may beauty. Kung eksena, ay nako, ako na nagsasabi sa inyo, may eksena talaga sila ng todo-todo. So, ang magkakaalaman talaga yan talaga sa finals, kung sino talaga
ang mananalong Miss Universe Philippines. Kasi ito yung batch na to na hindi mo kailangang palagpasin. Talagang kailangan mo silang tutukan kasi hindi predictable yung winners ngayon. So yon, medyo mahirap talaga siya. Either na nakikita na natin na parang ay si Bea ang mananalo. Pero pwedeng mabago ang ikot ng mundo anytime. Dahil alam mong may mga magagaling na kalaban katulad ni Baguio at saka ni Taguig. Remember, ang dalawang place na to ay lagi pumupwesto ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe. Kaya, hindi imposible na baka isa sa kanila ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to. So, yon! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naloloka din ba kayo ng bonggang-bongga? Tulad nga na sinabi ko, magtatakas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin, lalo na kung hindi kasali ang manok mo. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.